Patulis ang mga tenga, malalagaring mga ngipin, may pilyang ngiti at itsura. Sino ba naman ang hindi makukyutan sa usong-usong Labubu dolls? Pero mag-ingat dahil may online seller ng Labubu na labogus pala. Hanap nyo ba'y Christmas giveaway na pwedeng pang display? Christmas anik-anik for your inaanak and the young at heart. Very cutesy, very fluffy, with twinkling and flashy eyes na napapalitan, naaayusan at nabibigisan pa. Sa pagsikat ng mga laruang ito, maraming Pinoy ang nagkukumahog na maisama ito sa kanilang personal collection o gawing bag charm at anik-anik. Tulad ni Jeddah, isang toy collector mula sa Quezon City. February nitong taon nang maisipan niyang isama ang Labubu doll sa kanyang collection. Sa ngayon, nasa mahigit 50 piraso na ang kanyang Labubu dolls at dahil sobrang ang in-demand, naisipan naman ng 25 taong gulang na si Sandra na maging reseller ng Labubu dolls. Sumali po ako sa group, nagtatanong po ako, nagko-comment ako, ganun. And then may nagchat-chat sa akin na mayroon akong on-hand Labubu, baka gusto mo. Natuwa si Sandra nang may nagpakilala sa kanyang alias Jones na isang Labubu seller daw. Hindi niya na nagawang magduda pa dahil very professional daw itong kausap. Sobrang kulit, ma'am. Ang galing po niya magsalita as in professional. Don't worry, legit naman ako, hindi ko sisirain yung pangalan ko. At lalo pa siyang nakampante nang nagawang makipag-video call pa sa kanya, ang di umano'y seller. Nakikipag-video call po siya, so nakita ko naman po siya na legit po siyang tao. Matapos ang pangungumbinsi na ginawa ni seller na limited collections at mababa raw ang presyong kanyang ino-offer, dito na nagdesisyon si Sandra na magpadala ng pera. Bali sa order, kulang pa ako ng 500. So nagsenda naman po ako. Pero nang makapagpadala na si Sandra ng kabuang bayad ng 18,000 pesos, si seller ng Labubu naging malabo ng kausap. Ang dami niya na pong alibay na, inaway ako ng girlfriend ko, pinapalayas na ako, bubugbugin ako ng tito niya. Doon na po ako nagalit na sabi ko, hingi ka ng hingi, wala pa naman pong dumadating na Labubu sa akin. Tapos tinakot po niya ako na baka i-post daw po niya ako kasi baka iskamin ko po siya. Ako pa po yung parang nagmukhang scammer. Hindi pa natatapos ang panloloko umano ni seller dahil nanghingi pa raw ito ng additional payment. Nanghingi po siya, sige, sabi ko, parang nauto niya na naman po ako, so nagbigay na naman po ako ng 700. Agad namang nag-send ng panibagong bayad si Sandra kay seller. Wala pong dumating, ma'am. Parang paasa lang po, yun po yung ginawa niya sa akin. Pero ang happiness naging sadness para kay Sandra. Actually, wala talagang dadating na parcel. Yun po yung sinabi niya sa akin. Bakit? Sabi ko po, binayaran ko yun, ba't walang darating? Ang much-awaited Labubu dolls ni Sandra ay hindi na dumating. Parang nagsawa na din po ako Na-stress na po ako kasi nasa postpartum stage pa lang po ako. Hindi ako makatulog sa stress. Nag-expect po ako na may darating na Labubu Katulad ni Sandra sa kagustuhang magkaroon ng inaasam na Labubu dolls, napapost and search din ang kolektor na si Jeddah sa Facebook Hulyo nitong taon. Naghanap ako sa pinakamura. Kasi mas mahal na kapag on-hand na siya. Yun, to be honest, the price is different. 3 magkakaibang resellers daw ang agad na nag-alok kay Jeddah online. Teka, may mga hindi ako nakolekta. Wala na pala talaga siya sa online, sa mismong shop. So doon nag-start na akong hanapin. Lalo pang na-excite si Jeddah nang mag-confirm ang sellers na available daw ang mga gusto niyang Labubu item. For 2 months, nagre-reply siya. So sabi ko, kampante. Kaya parang mapapersuade ka kasi. Ang bisa lang mag-reply, tas napakagalang. May pag-God bless pa yung iba. O syempre parang, totoo nga to. Dahil gigil na si Jeddah na magkaroon ng Labubu dolls, agad din siyang nagpadala ng bayad na 120,000 pesos. Tapos sabay na transaction, magkaiba lang ng tao. Ilang araw pa lumipas, hindi pa man dumarating ang mga Labubu, ang sellers na pinagbilhan ni Jeddah nanghihingi pa raw ng additional payment. Kasi total down payment lang, so magaan. O down ka lang ng mga ganito, ganyan. 10% down lang. Ang inaasahang ia-unbox ni Jeddah noong August
biglang undelivered na? So parang all of them, parang I was expecting by August, darating sila. Nang subukang balikan ni Jeda ang mga chat niya sa resellers, na-block na raw siya ng mga ito. Teka, ba't yung nagme-message siya sa akin? Wala na. Yung pala kaya pala nagme-message. Anonymous na. Block na ako. Naging mabigat daw sa loob ni Jeda ang nangyari sa kanya dahil naunsyami ang inaasam niyang labubo. Yung 100 na yun, isang item yun. Those are 4 rare items. So wala na. Kaya ang lesson learned naman daw ni Jeda sa nangyari. Kung nawala na sa kamay ko, wala na akong magagawa. All I gotta do is just to move forward, work, set this up as a learning lesson, na maging mapagmatsyag ka na, i-check mo ng maigi. Kung hindi man nagawang sigilin at matunton ni Jeda ang peking labubo sellers na nanloko sa kanya, si Sandra naman nagawa pang mag-imbestiga at dito niya na-discovery na ang labubo sellers na nagpakilala sa kanya na si alias Jones ay hindi pala totoong pangalan. Nahanap ko po yung totoong may-ari ng account. Ninakaw po niya yung identity po ng inosenteng tao. Nakita rin niya ang isang Facebook post sa isang restaurant kung saan umo-order daw si alias Jones. May restaurant po kasi siyang inorderan, yung scammer. And then yung restaurant po na yon, nakita ko po yung comment niya. Chinat ko po. December 3, 2024, kasama ang resibo. Pinuntahan ni Sandra ang barangay ng itinuturong address. Mag-ano po sana ako, yung reklamo ko po about kay... Para makumpirmang doon talaga nakatira ang lalaking nagpakilalang si Jones, may ipinakitang picture si Sandra. Kasama ang resibo. Pinuntahan ng Barangay Task Force ang barangay ni alias Jones. Nang puntahan ng resibo ang bahay ng nagpakilalang labubo seller, tanging ang kanyang di umano'y lolo ang umarap sa Barangay Task Force. Problema ko nga, yan ang mga sakumin. Kaya lang, mga pagmamagawang kalunod. Kaya naman, dahil naabalat na kuha na ng pera, si Sandra, desidido nang magsampa ng kaso, inilapit ng resibo sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG para idulog ang mga scam umano na naranasan ni Sandra at Jeda. Ano ho ba yung mga palatandaan na yung katransaksyon mo online ay scammer? Yung tinatawag nilang red flag para ho alam ng ating mga kababayan. Ito ay tinatawag natin ng mga red flags. Una po, kung makikita po natin, yung mga post na ito ay too good to be true offers. Kumbaga, ang sinasabi ay mas mababa siya at mas maganda yung offer na naibibigay. Kung sakaling mapatunayan, posibleng maharap si alias Jones sa kasong paglabag sa Republic Act 10175. Ang mangyayari po doon is violation under sa Article 315 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ginamitan po ng ICT or Information and Communications Technology itong scamming activities. Kaya paalala ng PNP-ACG sa mga buwibili ng anumang kagamitan online. I-assess po natin, kilalanin po natin kung sinong kausap natin. Kasi hindi po lahat ng nakakausap natin sa social media ay tama at totoo. Kadalasan po, gumagamit sila ng dummy accounts para manloko. Panawagan naman ng Anti-Cybercrime Group, huwag mag-atubiling mag-report sa kanila para agad doon nila maaksyonan ang naranasang scam. So very important po na mag-report sila sa amin kung nabibiktima sila. Dalhin lang po nila yung mga transactions or mga conversation nila. Meron po kaming investigators 24/7 open para tulungan sila. Para kay Sandra, ito na ang unang hakbang para mapanagot ang umanay ng loko sa kanya. Para naman ang malabo na naging transaksyon online, luminaw at mabigyang katarungan.